Dominant Protector. Credit to the author. 2,871-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi na nagsalita pa si Teresa at tumalon. Sa pagkakataong ito, madali na para sa kanya dahil hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang kakayahan at makakalukso ng 2 beses. Nilagyan muli ni Terence ang kanyang chi at mabilis na bumalik sa tuktok ng 5 masasamang bundok. Ang Sky Class Late Phase Peak ang pinakamaganda. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga. Maaaring mapatay niya ito at iyon sa loob ng ilang segundo, ngunit may malaking agwat pa rin sa pagitan nila pagdating sa aktwal na lakas. Tactful ka. Nakaramdam ng pagmamalaki si Teresa. Natoy, saan natin hahanapin? Habang naglalakad palabas ng bangin, medyo nalito si Terence. Ang 5 kasamaan na Savage Land ay napakalaki, at sa kaguluhan ng espiritong hayop, napakahirap para sa kanila na makahanap ng isang tao sa ganitong sitwasyon. Wala ba tayong Skybolt na baboy? Itinuro ni Teresa ang Skybolt Pig at sinabing, hindi lamang ito makakahanap ng mga kayamanan, nakakahanap din ito ng mga tao. Siyempre, limitado ang saklaw nito, at hindi ito kasing liksi ng treasure hunting, ngunit isa itong espiritong hayop, at maaaring lumipat sa 5 kasamaan na ligaw na lupain ayon sa gusto nito. Kapag nahanap na nito si Natoy, maaari tayong pumunta doon ng may layunin. Medyo nagulat si Terence, hindi niya akalain na magiging ganito katalino si Big Dipper. Ito ay isang magandang ideya. Skybolt Pig, iiwan ko ito sa iyo. GG. Tumango si Skybolt Pig. Hindi siya gaanong nakatulong nang mahulog si Terence sa bangin, at ngayong humingi ng tulong si Terence, hindi na siya makapaghintay na magpakitang gilas. Nagpunta ang Skybolt Pig upang hanapin si Natoy, habang sina Terence at Teresa ay pansamantalang nagtayo ng kampo sa paanan ng mga bundok. Walang espiritong hayop ang dumaan dito, at ito ay mas ligtas kaysa sa isang ligtas na lugar. Mayroon ka ring 5 elemento. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang magsalita si Teresa tungkol sa pangangatawan ni Terence. Hindi ba kayo pareho? Sabi ni Terence sabay kibot ng balikat. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin noong sinabi ko sa iyo ang tungkol sa aking sarili? Tanong ni Teresa. Hindi pa tayo ganoon ka-close noon. Mapait na ngumiti si Terence. Kung hindi ka pamilyar sa akin, bakit hindi mo ako hawakan? Hipyuan mo ako dyan. Malamig na napaem si Teresa habang nakatitig kay Terence. Ako. Si Terence ay walang magawa, ngunit alam niya na walang saysay ang pangangatwiran sa mga babae. Sige, kasalanan ko kung bakit itinago ko ito sa iyo. Mas parang ganon. Nang makitang inamin ni Terence ang kanyang pagkakamali, biglang nakaramdam ng sobrang saya si Teresa. Nawala ang galit kanina, at medyo nag-aalala siya, ikaw lang naman ang nakakaalam ng constitution mo, diba? At, may ilang taong malapit sa akin. Hindi masyadong naintindihan ni Terence kung ano ang ibig sabihin ng Teresa, ano ang mali. Wala lang. Mas maganda kung hindi mo ipahalata, or else. Kalimutan mo na lang, sikreto mo na lang. Bilang isang dating especially iya, kinailangan ni Teresa ang labis na panggigipit mula sa 5 elementong sekta, kaya ayaw niyang sundin ni Terence ang kanyang landas. Kung si Terence ay talagang pinili ng 5 elementong sekta, kailangan niyang gawin ang lubhang mapanganib na gawain, at hindi iyon isang bagay na gustong makita ni Teresa. Oo naman. Kung hindi pa umabot sa ganitong stage ang relasyon natin, hindi ko nasasabihin sa'yo. Sabi ni Terence sabay tango. Tumango rin si Teresa. Nga pala, may itatanong ako sa'yo. Yung martial arts technique na ginamit mo sa cliff, yung 5 elements 8 trigrams palm ba? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Oo, kilala mo ba itong martial art technique? Gumalaw ang puso ni Teresa. Pwede mo ba akong turuan? Tumango si Terence at nagtanong. Ito. Hindi napigilan ni Teresa na tumahimik. Gusto niyang turuan si Terence, ngunit hindi siya nang ahas. Kung itinuro niya kay Terence ang 5 elemento at 8 trigrams palm at ang 5 elemento na sekta ay nalaman, hindi lang siya ang magkakaproblema, ngunit si Terence ay mahihirapan din.
Magkakaroon din ng problema ang Sky Elixir sect. Para sa lahat, hindi nang ahas si Teresa na kunin ang panganib na ito. Nang marinig niya ang tanong ni Terence, nahulaan na niya na dahil taglay ni Terence ang 5 elementong konstitusyon, makatwiran para sa kanya na gustong matutunan ang 5 elemento ng 8 trigrams POM. Hehe, I'm just casually asking. Actually, I know how to do it. Nagkibit balikat si Terence. Ayaw niyang pahirapan si Teresa. Masasabi niyang may sariling paghihirap si Teresa. Hindi inakala ni Terence na itatago ito ni Teresa sa kanya kung matuturuan niya siya ng kasanayan. Pagkatapos ng lahat, handa si Teresa na ibigay sa kanya ang lagayan ng pabango at bumalik sa 5 kasamaang Savage Lands upang iligtas siya. Alam ito ni Terence. Ang katahimikan ni Teresa sa sandaling ito ay natural na may mga dahilan. Kaya mo, natigilan si Teresa. Oo. Huwag kalimutan kung paano naging baliw si Natoy. Magaling akong manggopya ng kakayahan ng ibang tao, iba ito, pero halos 50% ito. 5 elements 8 trigrams POM, natutunan ko ito sa ibang tao. Ngumiti si Terence. Taken Dragon. Alam ni Teresa na dahil nakilala ni Terence ang 5 elemento ng 8 trigram POM, tiyak na nahulaan niya ang kaugnayan nito sa 5 elementong sekta. Hindi naman sinabi ng dalawa ng malakas, pero alam nilang dalawa. Siya yun. Okay na ba siya? Tanong ni Terence. Hindi siya namatay, pero hindi rin siya nagising. Umiling si Teresa. Tumango si Terence at hindi itinuloy ang awkward topic. Hoy, bakit parang mas lalo akong lumayo? Ang katahimikan ni Terence ay medyo ikinainis ni Teresa. Iniisip niya kung masyado siyang nainas para ilantad ang katotohanang tinanggap ni Terence ang mana. Naging hindi komportable ang dalawa. Sa totoo lang, nagtataka ako kung bakit hindi ka na muling nasaktan. Ngumisi si Terence. Naramdaman niya ang awkwardness sa hangin at nagbiro. Nakakainis ka. Paanong hindi maintindihan ni Teresa ang gustong sabihin ni Terence? Inikat niya ang kanyang mga mata kay Terence, bakit ang dumi mo? Hindi ba pwedeng magseryoso ka pa? Kanina lang seryoso ako, pero sabi mo malayo ako at hindi seryoso. Ngayon sasabihin mong madumi ako. Nagkamali talaga ako. Nagkibit balikat si Terence, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Pero hindi ko hiniling na maging hooligan ka. Hey, pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyo ng iyong childhood friend? Inilibot ni Teresa ang kanyang mga mata. Ibig mong sabihin siya. Itinuro ni Terence si Kitty at tumango pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Pinili niya kung ano ang masasabi niya, gayunpaman, iniwan ang mga bagay na hindi niya kayang. Napakapurol ng kwento, nakakatamad pa nga sa sukdulan. Araw-araw, walang iba kundi ang pagsasanay, ngunit nakinig ng may labis na interes. Nang matapos si Terence, medyo nagulat si Teresa, so dapat physical practitioner ka, hindi ka pa nagsanay sa spiritual art simula bata ka pa. Hindi, naglilinang ako mula noong ako ay 8. Sabi ni Terence. 2,872. Ano? 8 taong gulang. Dilat na dilat ang mga mata ni Teresa habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Terence, na para bang nakatingin siya sa isang halimaw, nalampasan mo na ang pinakamagandang oras para magsanay, at nasa Earth class ka na sa late phase. At mas malakas pa kaysa sa karaniwang Earth class o kahit Sky class. Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling sa akin? Hindi masisisi si Teresa sa pagiging kakaiba. Karamihan sa mga magsasaka ay maglilinang pa rin mula sa murang edad, at kakaunti ang magiging monghe sa kalagitnaan ng kanilang paglilinang. Maliban kung sila ay nagkaroon ng isang uri ng hindi inaasahang pagtatagpo, kung hindi, ang kanilang mga meridian at buto ay lumaki na. Kahit na uminom sila ng spirit medicine tulad ng foundation building pill at makapag-cultivate, wala silang masyadong achievement. Hindi, bakit ako magsisinungaling sa iyo? Sabi ni Terence, umiling-iling. Then how do you cultivate? Uminom ka ng pill. Mahirap para kay Teresa na isipin na gumamit lamang si Terence ng 10 taon o higit pa para makapasok sa huling bahagi ng Earth class. Oo, uminom nga ako ng Chi Gathering pill noong pumapasok ako sa Earth class, pero sayang iyon.
Hindi pa ako refiner noon, nang hihinayang sabi ni Terence, hindi ko alam kung gaano kahalaga ang chi gathering pills, at hindi ko alam ang tungkol sa pagkakaroon ng mas mababang chi gathering pills. Paf! Ubo-ubo. Nagsimulang umubo si Teresa. Hindi siya nakaimik sa mga salita ni Terence, nakainom ka na ng chi gathering pill at maaari ka pa ring magpatuloy sa paglilinang. Kaya ko. Tumango si Terence, hindi mo ba napansin na napakabilis ng cultivation ko? Lalo na pagdating sa pagbawi ng pisikal na lakas at totoong chi. Totoo yan, freak ka talaga. Bumantong hininga si Teresa, mamamatay ka kung ikukumpara mo ang mga tao, pero itatapon mo ang mga kalakal kung ikukumpara mo sila. Kung ikaw ay nasa aking sekta, malamang na ikaw ay nasa sky class late phase peak na, o marahil kahit na si Tian daw na. Ha! Ngumiti si Terence, kontento na ako. Ang solo practitioner ay hindi may kukumpara sa isang pangunahing disipulo mula sa isang sekta. Oo, hindi ka kontento, di ba? Nung nasa lakas mo ako, hindi ko kayang pumatay agad ng sky class mid-phase. Tinamaan ng husto si Teresa sa mga salita ni Terence. Wala ka bang 5 elementong 8 trigrams POM? Tanong ni Terence, nagulat. Totoo na mayroon siyang 5 elementong 8 trigrams POM, ngunit hindi ito sapat para pumatay ng sky class mid-phase sa isang iglap. Tumingin si Teresa kay Terence, nalilito. Don't tell me na sa tingin mo ay ganoon kalakas ang 5 elementong 8 trigrams POM. Hindi ba? Napakurap si Terence. 5 elemento ng 8 trigrams POM, mayroong 10 galaw sa kabuuan. Maaaring gamitin ng Earth class ang unang 5, ang Sky class early phase ay maaaring gumamit ng huling 5. Umiling si Teresa at nagpaliwanag, bagaman ang 5 elemento ng 8 trigrams POM ay 5 beses na mas malakas kaysa sa normal na martial arts, iyon ay sa teorya lamang. Sa pisikal na lakas at antas ng kasanayan ng isang tao, nakakamangha na ang makapagpalabas ng 3 beses ng lakas. Kung mas mataas ang antas, mas mababa ang kapangyarihan na ilalabas, dahil ang dami ng pisikal na lakas na kailangan sa 5 elemento ng maagang bahagi at ang Earth ay napakalaking bentahe ng E. Class, ngunit mas maliit ito sa huling yugto kaya sinabi ko na ang ika-5 estilo ng 5 elemento ng 8 trigrams na palad ay magiging 2 beses lamang na mas malakas kaysa sa ika-10 estilo ng Earth class sa huling yugto ng Earth class. Ng isang ordinaryong martial technique. Ano? Kabuoang 10 galaw. Nagulat si Terence nang makitang ang 5 elementong 8 trigrams POM na inaabangan niya ay mayroon lamang 10 anyo. At nang sanayin niya ang Teresa hanggang sa kasukdulan nito, ang ika-10 anyo ay katumbas lamang ng ika-25 anyo. Sa madaling salita, kung patuloy na magsasanay si Terence ng normal, ang ika-20 anyo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram POM ay magiging kapantay nito. Hindi na kailangan pang matutunan ni Terence ang 5 elemento ng 8 trigram POM. Ngunit ito ay may katuturan ng tibay at chi ng isang practitioner ay limitado, at ang mga kasanayang ginamit nila ay hindi lalampas sa kanilang sariling tibay at chi. Naiintindihan ni Terence kung bakit mayroon lamang 10 anyo sa 5 elemento ng 8 trigrams POM, at walang practitioner ang maaaring gumamit ng higit pa doon. Siyempre, sinusubukan lang ni Terence na aliwin ang sarili. Ang kapangyarihan ng 5 elementong 8 trigrams POM sa mga kamay ni Teresa at mga kamay ni Terence ay ganap na naiiba. Oo, kung 20 forms, hindi ba heaven-defying? Hindi ba ako magiging invincible? Nagkibit balikat si Teresa at sinabing. Totoo yan, tumango si Terence. Nag-usap silang dalawa tungkol sa martial arts techniques at iba pang aspeto ng cultivation. Pareho silang may 5 elementong pangangatawan, kaya marami silang mga paksang pinag-uusapan. Sa lungsod ng Iron Lake, masaya si Andy nitong mga nakaraang araw, humihit-hit ng sigarilyo na ibinibigay sa kanya ni Mr. Lang araw-araw, na pinagpapantasyahan ang mga kikitain niya mula sa malaking deal na ito sa negosyo. Bagamat iba ang bahay ni Lane ngayong nasa tabi nila si Terence, at iginagalang pa nga sila ng ilang nakatagong bahay, umasa pa rin sila kay Terence sa huli. Gayunpaman, si Terence ay si Terence, at ang bahay ni Lane ay si Lane. Sa relasyon nina Andy Lane at Terence, naging maayos ang buhay ni Lane sa bahay, ngunit paano ang pagkalipas ng 100 taon? Si Andy ay hindi isang practitioner, at hindi siya maaaring mabuhay ng masyadong mahaba.
Kung wala siya, matutulungan kaya ni Terence si Lane na tahanan tulad niya ngayon? Malinaw, hindi inisip ni Andy na posible iyon, kaya't naghanap siya ng pagkakataon na gawing isang malaking pamilya ang bahay ni Lane na maaaring umiral ng mag-isa nang wala si Terence. Ngayon, dumating na ang pagkakataong ito. Kung maaari silang patuloy na magtrabaho kasama si President Lang, kung gayon ang kumpanya ng pamilya Lane ay kailangang palawakin kahit na gusto nila. Nagring ang phone ni Andy, at kinuha niya ito pagkatapos makita ang pangalan ni President Lang sa screen. President Lang, how is it? Any good news? President Lane, ako si Lil Quay. Piper ito. Hindi si President Lang ang tumawag, kundi ang kanyang secretary, Piper. Oh, Secretary Piper. Anong problema? Tanong ni Andy. Here's the thing. There's a once-in-a-lifetime opportunity. Our President Lang is now negotiating with a few local tobacco farmers and a few businesses. Isa sa mga negosyo ay may problema sa cash flow dahil sa mga problema sa pamumuhunan. Ayaw niya ng $1.5 billion worth of tobacco na kinain niya, at gusto niyang ibenta ito sa isang maliit na dolyar na presyo na ngayon ay 1 bilyon. Ang daming pera kung tutuusin ay kapareho ng ibang mga negosyo. Hinihiling nilang lahat ang kanilang mga kasosyo sa negosyo o pamilya upang pag-usapan kung maaari nilang bilhin ito. Ang ibig sabihin ni Mr. 1.5 billion worth of goods, 1 billion lang. Natukso si Andy, pero ang binigay niyang pera ay limitasyon na ng kanyang kaya. Kung nagbigay siya ng 1 pang bilyon, saan niya kukunin ang pera? 2,873. Gayunpaman, alam na alam ni Andy ang kita ng tabako. 1.5 bilyong halaga ng mga kalakal na naibenta sa halagang 1 bilyon lamang, ito ay regalo mula sa langit. Kung hahayaan ni Andy na mawala ang pagkakataong ito, hindi siya magiging isang normal na negosyante. Secretary Piper, don't worry. I'll think of a way. You should quickly inform President Lang. I'll think of a way to raise the money as soon as possible. We must keep this batch of goods. Sabi ni Andy pagkatapos ng sandaling katahimikan. Sige, President Lane. I'll go and inform President Lang now. Tawagan mo ako kaagad kung may balita ka. Mabilis na sagot ni Piper. Ibinaba ni Andy ang telepono at lumabas ng opisina. Sumakay siya sa kotse niya at dumiretso sa bangko. Ang kumpanya ay walang natitirang pera, ngunit mayroon pa rin silang maraming real estate, tulad ng skyscraper ng kumpanya, bahay ng Laney's Villa, mga pang-industriya na hotel at real estate na kanilang namuhunan noon, mga luxury car, at iba pa. Sa reputasyon at koneksyon ng bahay ni Lane, ang 1 bilyon ay isang malaking halaga, ngunit hindi ito imposible. Para naman kay Piper, ibinaba niya ang telepono at tumalikod para tingnan ang kaunting kalinisan. Tapos na, nakuha ni Chunji Andy ang pain. Ngunit, Piper, ang iyong kontribusyon sa pagkakataong ito ay hindi mapapansin. Pagbalik natin, tiyak na hihilingin ko kay Master Wen na tulungan kang i-claim ang iyong mga merito. Little Pure nodded in satisfaction, hindi niya inaasahan na magiging maayos ang takbo ng mga pangyayari. Tila ang hypnotist ay ang pinakamahusay, pagkatapos ng lahat, at si Andy ay ganap na nawala. Maraming salamat, Kuya Pure. Mabilis na nagpasalamat si Piper. Mabilis ang mga kilos ni Andy sa katunayan, alam ng labas ng mundo na ang bahay na si Lane ay bumibili ng mga hilaw na materyales at namamahagi ng mga natapos na produkto para sa medikal na kumpanya ng miracle doctor na si Larkins, at sa koneksyon na ito, naging madali para kay Andy na makakuha ng pautang. Hindi nagtagal, natapos ang mga pamamaraan, at matagumpay na nakahiram si Andy ng 1 bilyon sa bangko. Nakipag-ugnayan siya kay Mr. Lang at inilipat ang pera sa kanyang account. Nang makita ni Little Pure na lahat ng pera ay pumasok sa kanyang account, alam niyang oras na para isara ang net at magpaalam kay Andy, ngunit para masaktan siya, hindi niya ito sinabi ng malakas. Gusto niyang hayaan siyang magkaroon ng ilang araw ng matamis na panaginip bago sabihin sa kanya. Hindi inakala ni Jerwin na magiging maayos ang mga bagay sa pagkakataong ito. Ito ay mas madali kaysa sa panlilinlang kay Pablo Charlton noong nakaraang pagkakataon. Terence? Oh Terence? Hindi mo inaasahan to, di ba? Bakit ka pumunta sa trial?
Matatapos na ang kumpanya mo. Ito na ang katapusan mo para sa laban sa Firewolf Gang at sa Red Conch. Napangisi si Jerwin matapos marinig ang balita. Matapos ang lahat ng oras na ito, sa wakas ay nakaganti siya. Siya ay pinigilan ni Terence sa lahat ng oras na ito, at kahit anong gawin niya, ito ay palaging masisira ni Terence o ng mga tao sa paligid niya. Galit na galit ito sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay makakaganti na siya. Ang Skybolt Pig ay isang espiritong hayop, at ang mga paggalaw nito ay hindi pinaghihigpitan sa 5 kasamaan na Savage Land. Walang espiritong hayop ang Seisolakay dito, at hindi na lang nila papansinin ang pagtakbo nito. Siyempre, gaano man kadaling gumalaw ang baboy, napakahirap pa ring makahanap ng natoy sa 5 kasamaang ligaw. Gayunpaman, ang Skybolt Pig ay hindi bulag na naghahanap, siya ay hihinto saglit sa tuwing maabot niya ang isang malaking lugar. Nakakita na siya noon ng natoy, at naalala niya ang kanyang presensya hanggat nasa loob siya ng isang tiyak na saklaw, madarama niya ito. Sa wakas, hindi pinabayaan ng langit ang baboy nang dumating ang baboy sa isang lugar, nakita nito ang presensya ni natoy. Ang pagtuklas na ito ay nagpasigla sa nainas na baboy, at nagsimula itong tumakbo patungo sa direksyon ng presensya. Isang himala na buhay pa si natoy, nagtatakbo siya sa paligid ng 5 masamang lupain pagkatapos siyang lokohin ni Terence, at hindi maiiwasang makatagpo siya ng ilang espiritong hayop. Ang mga espiritong hayop na ito ay natural na umaatake sa isang Sky-class maagang yugto tulad ng natoy. Gayunpaman, kahit nabaliw si natoy, hindi niya namamalaya na lalaban pa rin siya kung may umatake sa kanya o isang espiritong hayop. Maswerte siya na hindi niya ginamit ang kanyang martial skill, at sa halip ay ginamit niya ang Bramble Arts. Kung i-activate niya ang kanyang martial arts skills at random na umatake, maaaring hindi ito epektibo. Baka mapatay pa siya ng mga espiritong hayop sa ilang segundo bago niya ma-activate ang mga ito, tulad ni Baron Dongfang. Gayunpaman, iba ang pamamaraan ng banal na tinak. Ito ay isang passive counterattack mental cultivation method. Kapag inatake siya ng Spirit Beast, natural na magkakaroon siya ng 240% ng counterattack. Ang mga espiritong hayop ay hindi hanggal pagkatapos salakayin ang natoy, sila ay gumawa ng isang malaking suntok, at pagkatapos ng 2 pag-atake, napagtanto nila na may mali, at huminto sa pag-atake. Bagamat nagawa nilang masaktan ng husto si natoy, hindi natuloy ang pag-atake sa kanya ng espiritong hayop. Hindi lang iyon, binalaan pa nito ang iba pang mga espiritong hayop tungkol sa panganib ng natoy, na sinasabi sa kanila na huwag sasalakayin ang kakaibang practitioner na ito, kung sakaling masaktan sila. At kaya, matagumpay na nakatakas si natoy, ngunit hindi na siya makatakbo dahil sa kanyang mga sugat na paupo na lang siya sa lupa at tumawa na parang baliw. Ang mga espiritong hayop sa malapit ay tumanggap ng babala at tinuring siyang parang hangin, naghihintay na mamatay siya. Napansin ng baboy si natoy, ngunit hindi niya inaasahan na nakaupo lang ito na parang tulala. Gayunpaman, nang makita ang mga pinsala sa kanyang katawan at ang iba pang mga espiritong hayop na hindi pinapansin siya, ito ay medyo kakaiba. Ang baboy ay nasa Five Evils Mountain Range, isang ipinagbabawal na lugar para sa mga espiritong hayop, kaya hindi ito nakatanggap ng anumang balita. Noong una, iniisip ni Skybolt na baboy na kahit nakatagpo siya ng natoy, hindi makabubuti na dalhin niya rito sina Terence at Teresa. Kung tutuusin, si natoy ay isang buhay na tao, at isang baliw kung gayon. Hindi naayos ang kanyang lokasyon, kaya naisip ni Skybolt Pig na dapat niyang sundan si natoy at hintayin siyang makapagpahinga bago bumalik sa Terence. Pero ngayon, parang hindi na kailangan. Matapos maalala ang lokasyon ni natoy, ang Skybolt na baboy ay sumugod pabalik sa 5 masasamang bundok ni Terence. Parehong nagulat sina Terence at Teresa nang makitang mabilis na bumalik ang Skybolt Pig. Bata, nahanap mo na ba si natoy? Maging si Teresa ay wala ng pag-asa na mahanap si natoy, at natagpuan na siya ng baboy. Ang layunin niya rito ay hanapin si Terence, at si natoy ay isang dahilan lamang para maalis ang ninuno ni Charlie. Hindi niya inaasahan na may aksidenteng mangyayari. GG. Buong pagmamalaking tumango si Skybolt Pig, hindi lamang siya nakakita ng natoy, nakahanap din siya ng mahalagang pattern sa mga galaw ng isang Spirit Beast. 2,874.
So hahanapin natin ngayon si Natoy. Iminungkahi ni Terence, nag-aalala sa kalagayan ni Kitty. Oink oink. Umiling ang baboy at nagsulat sa lupa. Hindi ngayon araw-araw, sa pagitan ng 2 hanggang 4 ng umaga, doon nagpapahinga ang mga espiritong hayop. Iyon ang pinakamagandang oras para hanapin natin si Natoy, hindi tayo aatakihin ng mga espiritong hayop. O, 2 hanggang 4 ng umaga. Nagpapahinga ang mga spirit beast. Huminto si Terence, hindi niya akalain na babalik ang baboy na may dalang magandang balita, hindi lang si Natoy. Nag-aalala siya kung paano siya makakarating ng ligtas sa Natoy kasama ang baboy, nag-aalala na baka atakihin siya ng mga espiritong hayop sa daan. Kung tutuusin, nasa kanya nga ang lagayan ng pabango, ngunit wala sina Teresa at Kitty. Nasa panganib pa rin sila, ngunit nalutas ng pagkakatuklas ng baboy ang problemang iyon. GG. Tumango si Skybolt Pig at nagpatuloy sa pagsusulat, nasugatan si Natoy, nakahiga siya sa lupa, huwag kang mag-alala sa pag-alis niya. Mabuti naman. Tumango si Terence, naiintindihan niya kung bakit nasugatan si Natoy ngayon. Aatakihin siya ng mga espiritong hayop kung siya ay gumala dito, at maaari niyang labanan ang mga pag-atake nila. Sa ganitong paraan, hindi na siya aatakihin ng mga espiritong hayop kaya nakaligtas si Natoy. Halatang naisip din ito ni Teresa. Maswerte siya. Hindi lamang niya nahanap si Terence, ngunit maaari rin siyang mag-ulat pabalik sa ninuno na si Charlie. 2:00 na ng umaga, at si Terence ay nakikipag-usap at nagtatawanan pa rin kasama si Teresa bago bumalik ang baboy, ngunit pagkatapos na magdala ng balita ang baboy tungkol kay Natoy, inaabangan ni Terence ang gabing sumapit ng mas maaga upang madala niya si Kitty upang hanapin si Natoy. Ang 3 tao at 1 baboy ay sumulong sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tulad ng sinabi ng baboy na Skybolt, walang mga espiritong hayop sa oras na ito. Tila talagang nagpapahinga ang mga espiritong hayop. Walang bakas ng panganib sa patag na kalsada. Alam talaga ng dragon ng 5 kasamaan na ligtas na nakaakyat sina Terence at Teresa mula sa ilalim ng bangin. Matagal na silang nanatili sa paanan ng 5 kabundukan ng kasamaan, at ito ang dragon ng teritoryo ng 5 kasamaan. Walang paraan na hindi maramdaman ng dragon ng 5 kasamaan ang kanilang pag-iral. Siyempre, hindi bumaba ang dragon ng 5 demonyo para ipagpatuloy ang pag-atake sa kanila. Bilang hari ng 5 demonyong bulubundukin, kahit na ang dragon ng 5 demonyo ay napupuot sa mga magsasaka ng tao, lalo na sa mga pumipigil dito sa paglamon sa pinanggalingan na enerhiya, hindi nito hahayaang madaling makaalis sina Terence at Teresa. Gayunpaman, ang hari ay nagkaroon din ng kanyang pagmamataas. Minsan na niyang pinatay sina Terence at Teresa, at bagamat nagulat siya na hindi sila namatay, hindi na niya ito pinatay sa pangalawang pagkakataon. Ginamit lang niya ang parehong paraan upang itapon ang mga ito sa bangin. Kung sila ay mamatay o hindi ay depende sa kanilang kapalaran. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng dragon ng 5 demonyo ay ang 2 taong ito ay talagang dumating muli. Kailan naging napakadaling akyatin ang bangin na ito? Gayunpaman, dahil lang sa hindi kumilos ang Dragon of 5 Evils, hindi ito nangangahulugan na papayagan nito sina Terence at Teresa na dumating sa pangalawang pagkakataon. Pagkaalis ni Terence at ng iba pa, tinawag nito ang espiritong hayop na pinakamalapit dito at nagutos, Ewo. Ewo. Kinansela ang lahat ng naunang tuntunin. Lahat ng espiritong hayop ay malayang makagalaw at makapagpahinga. Woo! Ang Spirit Beast underling ay mabilis na nagpahayag ng kanyang pangunawa at tumalikod upang ipaalam ang Soundwave Flying Spirit Beast. Hindi pa rin alam ni Terence at ng iba pa na ang dragon ng 5 demonyo ay napakasamang naglagay ng bitag para sa kanila, na nakakagambala sa pang-araw-araw na gawain ng mga espiritual na hayop. Gayunpaman, magtatagal pa rin bago maipadala ang mensahe. Bagamat mabilis na maipakalat ng Soundwave Flying Spirit Beast ang Dragon of 5 Demons Order, kakailanganin pa rin ng subordinate ng Spirit Beast na ipaalam muna ito. Napakalakas ng pakiramdam ng direksyon ng Skybolt Pig, at wala man lang lumiko. Si Terence, kasama si Kitty sa kanyang likod, ay nakakita ng Natoy na may kasamang Teresa.
Nang makita ni Terence si Natoy, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Isang kahangahangang alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ang nakaupo na ngayon sa lupa na tulala. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa, o sa halip, wala siyang ginawa. Natoy! Sigaw ni Teresa. Gayunpaman, hindi nag-react si Natoy. Hindi man lang niya inangat ang ulo para tingnan si Teresa. Tuluyan na niyang hindi pinansin ang mga sigaw ni Teresa. He's in his peak state and can't hear anyone summoning. Paliwanag ni Terence, umiling-iling habang inaalala ang kanyang sitwasyon. Kung ganoon, paano siya majay gising? Kumunat ang noo ni Teresa. Kung ibabalik niya si Natoy sa Charlie Elder bago siya magising, tiyak na tatanungin siya ng Charlie Elder. Nag-aalala si Teresa na mabubunyag ang lihim ni Terence. Sinabi noon ni Shalom na ito ay isang uri ng kabaliwan sa Shendong. In theory, siya lang ang gising, at kung may magtangkang manghimasok, napakadali para sa kanya na mabaliw. Tanging ang taong marunong gumamit ng Shendong sa labas ng katawan ang maaaring direktang makipag-usap kay Natoy, at iyon lang ang tanging paraan para magising siya. Sabi ni Terence. Kumpiyansa siya na may iligtas ni Natoy si Kitty dahil sa kapahamakan na iyon sa espasyo ng Jade. Ang lalaking iyon ay tila isang mataas na antas ng Essence Spirit. Then, paano ko siya gigisingan? May paraan ka ba? Si Teresa ay huminto. Natoy ay halatang hindi may iligtas si Kitty sa ganitong estado, at hindi niya alam kung saan nanggaling ang pagtitiwala ni Terence. Pumunta muna tayo sa ligtas na lugar. Masyadong delikado dito. 1 oras at kalahati na tayo bago makarating dito. Buti na lang at hindi tayo malayo sa ligtas na lugar. Kung hindi, malalagay tayo sa matinding problema kapag nagising ang mga espiritong hayop. Sabi ni Terence. Kung hindi mo sinabi sa akin, nakalimutan ko ang oras. Kinakabahang nilabas ni Teresa ang kanyang dila. Akala ko hindi ka natatakot sa Spirit Beast. Pagdating ng Spirit Beast, pwede mong sipain. Napangiti si Terence sa pagiging cute ni Teresa. Naglakas loob ka bang magbiro sa akin? Namula ang mukha ni Teresa habang nakatitig kay Terence. Sisipain kita ng propesyonal, hindi ang Spirit Beast. Kick me professionally. Bakit hindi mo sabihin na sinipa ako ng mga ninuno mo? Kumurap si Terence, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba ito ay isang ancestral phone screen protector mula sa mga lansangan? Pinandilatan ni Teresa si Terence. Alam mo pa ang tungkol sa ancestral film. Si Terence, sa kabilang banda, ay kakaiba. Nakatagpo siya ng isang stand na nagbebenta ng phone film sa mga lansangan habang nagbabrowse sa internet. Tinawag nila itong profesional na tagapagtanggol ng pelikula, habang tinawag naman ito ng kanyang pamilya na protector ng pelikulang ninuno. Natarante si Terence, may telepono na ba ang kanyang ninuno? Maaari rin itong gamitin para sa pelikula. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Teresa. Sinabi sa akin ng isang baliw na biro. Hindi alam ni Teresa nung una, ngunit si Harry ay dumating araw-araw upang pasayahin siya at sinabihan pa siya ng mga biro, kaya alam niya. 2,875. Gayunpaman, medyo kawili-wili ang mga biro ni Harry. Ginawa ito ni Teresa bilang isang paraan upang maibsan ang kanyang pagkabagot pagkatapos ng trabaho. Baliw. Napakurap si Terence. Hindi niya sinasabi ang tungkol sa sarili niya, di ba? Gayunpaman, hindi pa niya sinabi kay Teresa dati. Huwag na nating pag-usapan yan, wala na tayong masyadong oras, bakit hindi ka na lang Natoy at umalis? Tingnan natin kung ano ang magagawa mo pagdating ng mga Spirit Beast. Kaya kung sumipa, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Paalala ni Teresa. May armas ako. Seryosong sabi ni Terence. Paf! Nakakadiri. Bahagyang nagbago ang mukha ni Teresa sa sinabi ni Terence. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw at ang espiritong hayop. Anong iniisip mo? Isang sachet ang sinasabi kong sandata, at binigay mo. Inosenteng sabi ni Terence. Sisipain ko yang sachet mo. Napahiya si Teresa. Alam niyang kusa itong itinatanggi ni Terence, ngunit wala siyang pagpipilian, bilasan mo at buhatin mo si Natoy. Oh!
Si Terence ay hindi kasing banayad sa Natoy gaya ng kasama niya kay Kitty, inabot lang niya ito at binuhat siya. Ginagamit ni Natoy ang kanyang tinek na sining, ngunit si Terence ay hindi gumamit ng anumang chi, tinataas lang siya, at para hindi siya mapahamak ni Natoy. Habang nasa isip ang Natoy, sina Terence at Teresa ay nagtungo sa ligtas na lugar. Napakaswerte nila, hindi nagtagal matapos nilang marating ang ligtas na lugar, nagkaroon ng kaguluhan sa labas, nagising na lahat ang mga espiritong hayop, at hindi pa alas 4 ng umaga gaya ng sinabi ng baboy na Skybolt, 15 minuto na ang nakalipas. Si Terence ay may chinggong, at ang Teresa ay Sky Class Late Phase Peak, ang dalawa ay hindi talaga mabagal. Kung hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga espiritong hayop na sumusunod sa kanila at tumakbo lamang, makakarating sila sa ligtas na lugar ng Natoy sa loob ng 15 minuto. Noong pabalik-balik si Terence sa 5 masasamang bundok noon, dala niya ang fragrance bag ni Teresa, ngunit kailangan niyang magdala ng Sky Class Spirit Beast kasama niya sa lahat ng oras, kaya hindi mabilis ang bilis ni Terence. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi niya ito kailangan. Anong problema? Di ba sabi nila Magi gising lang ang mga spirit beast ng alas 4 ng umaga? Kakaibang tumingin si Terence kay Skybolt Pig. Si Skybolt Pig naman ay nakahiga sa entrance ng safe zone na seryoso ang mukha. Lumingon lamang siya nang marinig ang tanong ni Terence at mabilis na nagsulat sa lupa, ang dragon ng 5 demonyo ay naglabas ng bagong utos. Ang naunang utos ay kinansela, at ang mga espiritong hayop ay malayang makagalaw. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Terence. Hindi niya alam ang tungkol sa utos ng Dragon of Five Evils. Ganito. Hindi alam ni Terence, ngunit mas marami o mas kaunti ang alam ni Teresa. Sinabi niya kay Terence ang tungkol sa dragon ng 5 kasamaan na nag-uutos sa mga magsasaka ng tao na lipulin. Natatakot ako na ang 2 oras na pahinga sa pagitan ay utos din ng dragon ng 5 demonyo. Nakikita ko, hindi ko talaga masasabi na ang dragon ng 5 kasamaan na ito ay napakasama. Naisip ni Terence noong siya ay itinapon sa isang bangin ng dragon ng 5 kasamaan at naramdaman na ang dragon ng 5 kasamaan ay medyo masama. Mga espiritual na hayop, maliban na lamang kung ito ay isang contractual na espiritual na hayop ng isang taong nagsasaka, kung hindi, sila ay palaging nasa magkasalungat na panig. Hindi ito isang masamang bagay. Hindi. Umiling si Teresa at sinabing, hindi ko iniisip ang dragon ng 5 demonyo ngayon. Iniisip ko kung paano tayo makakaalis sa lugar na ito. Totoo iyan. Tumingin si Terence sa mga espiritong hayop sa labas at kumunat ang noo. Tila mas nasasabik ang mga espiritong hayop na ito kaysa noong unang pumasok si Terence sa 5 kasamaang Savage Lands. Maaaring ang mga espiritong hayop na ito ay nakapatay ng napakaraming mga magsasaka noon at ngayon ay uhaw sa dugo. Ito ang tanging posibilidad. May kumpiyansa pa siyang umalis kung sa umpisa pa lang, pero hindi na niya magagawa ngayon. Ngunit si Terence ay wala pa sa mood na mag-isip kung paano makakaalis dito. Ang iniisip niya ay kung paano gisingin si Natoy at tulungan siyang higupin ang chi mula sa Kitty. Hoy, Shendong, kinakausap kita. Siguradong hindi ka natutulog. Huwag kang maglalaro. Sabi ni Terence pagkatapos pumasok sa Jade Space. Sabi ko, anak, tapos ka na ba? Anong problema ngayon? Ang boses ng malagim na bagay ay napuno ng kawalan ng kakayahan at depresyon. Pwede mo ba akong bigyan ng favor? Tanong ni Terence. I can't. I'm not your subordinate, the ghastly thing said firmly. Your level is too low. It's impossible for me to work for you. Hindi kita inuutusan, tinatalakay ko ito sa iyo. Ngumiti si Terence ng mapait, mamamatay na ngayon ang isang kaibigan ko. Ang chi ng 5 kasamaan ay sumalakay sa kanyang katawan. Oh, then you don't have to say it. I can't help you with this. I'm only an apparition now and don't have physical body. I can't help you dissolve the chi of the 5 evils in your friend's body. Pinutol ng multo si Terence. I'm not asking you to help me dispel the chi of 5 evils. There's another person who can help me dispel it. However, he has entered a state of madness, just like me.
I need your help to wake him up. Paliwanag ni Terence. Kailangan ko pa bang lumabas? Agad namang tumanggi ang makamulto. Going out is very taxing on my primordial spirit. Hindi ako pupunta. Bigyan mo lang ako ng favor. Kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, talagang tutulungan kita. Sabi ni Terence na may taos-pusong tono. Oh, then I'll think about it. Ang nakakakilabot na sabi matapos mag-isip ng ilang sandali. Gaano katagal kailangan mong isaalang-alang? Napakurap si Terence. Hindi ako sigurado. Aabutin ito ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 araw, hindi hihigit sa 1 taon at kalahati. Sa anumang kaso, hindi ito hihigit sa 2 taon. Sabi ng nakakatakot na bagay. Ikaw. Hindi mo ba ako niloloko? Naasar si Terence, pakiramdam niya ay nililigawan lang siya ng bagay na ito. Siya ay isang pangako lamang, hindi isang malaking kondisyon para sa palitan. Kailangan bang isaalang-alang ito? Ang bagay, sa kabilang banda, ay kailangang pag-isipan ang tungkol dito marahil ay ayaw lang tumulong, ngunit ito ay isang dahilan lamang upang mapagod kay Terence. Ngunit ang bagay ay tumigil sa pag-uusap pagkatapos nito at hindi pinansin si Terence. Walang choice si Terence kundi umalis sa Jade Space. Ang bagay na ito ay walang sinabi, at si Terence ay walang magawa dito. Terence, wala ka bang paraan para magising si Natoy? Nakita ni Teresa na walang sinabi si Terence at hindi alam kung ano ang ginagawa ni Terence. Hindi niya maiwasang magtanong. Narinig ni Terence ang tanong ni Teresa at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Hindi ko pa naiisip. Napaka-confident mo kanina. Akala ko may paraan ka. Natigilan si Teresa sa kawalang imak. Akala ko ay medyo napakasimple noon. Hindi masabi sa kanya ni Terence ang bagay na iyon. Hindi naman sa sinusubukan niyang itago ito kay Teresa, pero paano niya ito sasabihin sa kanya? 2,876. Kung tatanungin ni Teresa kung nasaan siya, paano ipapaliwanag ni Terence? Kahit magpaliwanag siya, willing bang ilantad ang bagay na iyon? Ayaw ni Terence na pakialaman ang bagay na ito. Tumingin si Teresa kay Terence, nalilito. Simple. Anong ibig mong sabihin? Wala lang, parang hindi lang ako magaling. Iniba ni Terence ang topic, katulad ng dati, noong akala ko ay kaya kong harapin ang Chini Kitty ng 5 kasamaan, ngunit napagtanto kong hindi ko kaya. Kaya mo bang lutisin ito? Lalong naguluhan si Teresa. Lahat tayo ay cultivator ng 5 elemento ng saligang batas, kaya lahat tayo ay maaaring sumipsip at matuno ang chi ng 5 kasamaan para sa ating sariling gamit. Nakita ni Terence na matagumpay niyang nabago ang paksa at ipinaliwanag niya, naisip ko na maaari kong alisin ang chi ng 5 kasamaan mula sa katawan ni Kitty at makuha ito. Nakatulong ako sa kanilang 5 na mga pisikal na practitioner noon pa man hindi ba magkakasama ang lahat sa katawan ni Kitty, kumakalat ito sa buong katawan niya, sa meridian niya at sa katawan niya, at hindi ko kayang ilabas lahat. Alright. Teresa was a little speechless. Then there's nothing I can do for now. Bagamat ayokong may mangyari sa kanya, si Natoy lang ang maaasahan natin. Alam ko ang paraan na sinasabi mo, ang mga taong madalas nasasaktan ng mga spirit beast ay may puro chi sa kanilang katawan. Mas madaling maresolba dahil lahat sila ay magkakalat, ngunit ito ay magagawa. Oo. Tumango si Terence, ngunit nag-aalala pa rin siya para kay Kitty ng isang malalim na boses ang nanggaling sa Jade Space. Okay, I agree. Sa hinaharap, maaari kong hilingin sa iyo na gawin ang isang bagay para sa akin. Hindi ka pwedeng tumanggi. Sure, but it must be something within my ability. I can't just die if you want me to. Nagulat at natuwa si Terence nang marinig niya ang mga salita. Wala siyang pag-asa dito, ngunit ang bagay ay biglang sumang-ayon. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na pumasok si Terence sa Jade Space, ngunit hindi siya nawala sa kanyang isip. Nagdagdag siya ng kondisyon. Of course. It's definitely something that don't go against your principles. Kung hindi, baka hindi mo magawa kahit hilingin ko. Huwag kang mag-alala, ang sabi ng demonyo.
Hindi kita hahayaang gumawa ng anumang bagay na mapanganib o nakakapinsala sa iyo. Mabuti naman, maraming salamat. Kumurap-kurap si Terence, hindi niya akalain na ang bagay na ito ay magiging diretso, kahit na gawing mas tiyak ang mga kondisyon. No need to thank me, it's a fair trade. Ito ang baliw na lalaki na nakaupo sa lupa sa tabi mo, tama ba? Tanong ng makamulto. Tama, siya iyon, Natoy. Mabilis na tumango si Terence. Sige, sabi niya. Ang makamulto ay biglang lumabas sa Jade Space at lumitaw sa harap ni Terence. Isa pa rin itong bola ng ambon, at imposibleng makita kung ano iyon. Ang biglaang pagsulpot nito ay nagpagulat kay Teresa. Si Teresa ay isang sky-class late phase peak, kung tutuusin paano niya mapapansing may ganito na lumalabas dito. Oo, ano ito? Mabilis na tanong ni Teresa. Huwag kang matakot, ito ang katulong na ipinatawag ko, ito ay Magi Gising Natoy Up. Paliwanag ni Terence. Ikaw. Pinapatawag mo. Alam mo rin ang mga sinaunang pamamaraan ng pagtawag. Natigilan si Teresa. Ancient summoning technique. Ano yun? Natarante si Terence sa sinabi ni Teresa. Ito ay isang long-lost summoning technique na maaaring magpatawag ng ilang katulong sa mga espesyal na anyo, tulad ng mga primordial spirit na gumagala sa mundo. Sa totoo lang, hindi ako masyadong sigurado. Isa lang itong alamat. Nako, kaya kong ipatawag, pero madalas hindi. Ang ibig kong sabihin ay akala ko kaya kong ipatawag, pero hindi pala. Ngayon bigla ko na lang ulit. Ang mga salita ni Terence ay medyo magulo, ngunit naunawaan ni Teresa. Oh, kaya ganyan. Tapos, sa harap ng makamulto na bagay na ito, si Teresa ay nakaramdam ng sobrang halatang pressure. Sa ilang kadahilanan, kahit nakaharap niya ang dragon ng 5 kasamaan, si Teresa ay hindi nakakaramdam ng ganoong kalaking panggigipit. Natoy. Gumising ka. Ang makamulto na bagay ay biglang umungol, na tinakot pareho sina Terence at Teresa. Ah! Umungol si Natoy, at lumiwanag ang mapurol niyang mga mata nang iangat niya ang kanyang ulo, nalilito. Tumingin siya kay Terence, pagkatapos ay sa Teresa at sa bagay na gumising sa kanya. Unti-unti niyang naalala ang nangyari. Katulad ni Terence, naalala pa rin niya ang nangyari sa kanyang peak pagkatapos niyang magising. Alam niyang si Terence ang nagdala sa kanyang peak, natagpuan siya, at nagpagaling sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkatalo kapag naiisip niya iyon. Sa orihinal, napunta siya sa 5 kasamaang Savage Land na may mataas na espiritu at kataas-taasang kakayahan, gustong ipakita ang kanyang kakayahan sa pag-atake kay Terence, ngunit hindi niya inaasahan na sa huli, siya ang aatake. Paano natutunan ni Terence ang kanyang ultimate skill? At hindi lang iyon, kahit na hindi niya kayang sugpuin ang pag-atake, ngunit napakadali ni Terence at nakahingi pa ng tulong para tulungan siya, ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Dagdag pa, siya ay Sky Class Early Phase, habang si Terence ay Earth Class Late Phase lamang, ngunit ang kanilang lakas ay wala sa parehong antas. Sa wakas ay napagtanto ni Natoy kung gaano siya kaliit sa harap ni Terence, para siyang clown. Palagi siyang bumabalik ng may pagkabigo na dagdagan ang kanyang lakas, at gayon din ang kay Terence, hanggang sa puntong hindi na niya ito makayanan. Ang isang kamao ng impyerno ay higit pa sa kakayanin ni Natoy. Bakit mo ako niligtas? Alam ni Natoy ang nangyari bago siya magising, ngunit hindi na nagdetalye si Terence sa pakikipag-usap niya kay Teresa, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Ang iniisip niya ngayon ay mapapatay sana siya ni Terence, kaya bakit niya ito iniligtas? Ano ang kahulugan nito? Tulungan mo akong higupin ang chi ng 5 kasamaan sa kanyang katawan. Pagkatapos, kakalimutan na natin ang bagay na ito. Pagkalabas natin, babalik tayo sa ating orihinal na landas. Sabi ni Terence habang nakaturo kay Kitty. So you have a favor to ask of me. I was wondering kung bakit mo ako niligtas. Tumingin si Natoy kay Kitty at inisip ang 5 kasamaan chi. Alam niya ang kanyang wasp engravings arts, kaya natural, maaari niyang makuha at maluso ang chi. Huwag kang magsalita ng kalokohan, magtipid o hindi. Tanong ni Terence. 2,877. So what if I save him?
So what if I don't? Nagsisimula ng mawala ng interes si Natoy, ayaw na niyang mabuhay pa. Pakiramdam niya ay hindi na niya malalampasan si Terence pagkatapos ng lahat ng oras at pagsisikap na ito. Ang dalawa sa kanila ay may katulad na panimulang linya noong una niyang nakilala si Terence, isa lamang siyang Golden Class Master, mas malakas lang ng kaunti sa kanya. Gayunpaman, sapat na ang pagkastrat sa sarili at pagsusumikap ni Natoy para mapunan ang maliit na kapintasan na ito, ngunit ang hindi niya inaasahan ay hindi pa rin ito umubra. Ito ba ang tinatawag ng mga tao na, isang hakbang muna, isang hakbang muna? Ngunit hindi yun makatuwiran mo ba at Bong ay sky class mid-face, ngunit hindi pa rin nila kayang talunin si Terence. Anong klaseng teorya iyon? Nasa unang bahagi din siya ng Sky Class, mas mabilis na nag-level up kaysa kay Terence, bakit hindi niya ito matalo? Ito na kaya ang tinatawag na lack of talent. Frustrated na sabi ni Natoy. Sabi ko, kung ililigtas mo siya, maaari kitang palayain sa pagkakataong ito. Kung hindi ko siya ililigtas, patuloy kong gagamitin ang aking impyernong kamao para mabaliw ka at manatili dito magpakailanman, sabi ni Terence. Mayroon akong Divine Bramble Technique. Hindi sinasadyang sabi ni Natoy. Tinanggap niya ang katotohanan na hindi siya kasing galing ni Terence, ngunit hindi ganoon kadaling aminin ang kanyang pagkatalo. Ang Divine Thorn Technique. Kailangan mo pa ring tiisin ang 20% ng pinsala sa iyong sarili. Ang 20% ng Hellfire Fist ay sapat na para mabaliw ka, at ang 240% na refleksyon sa likod ay maaaring magising sa akin, kaya hindi ito makakaapekto sa akin. At saka, mayroon pa akong mid-quality na cicada underwear para sa pagtatanggol, tibet balikat ni Terence. Hindi nakaimik si Natoy, tama, kahit ang Bramble Arts na ipinagmamalaki niya ay madaling na-neutralize ni Terence. Kahit na wala si Terence ng katamtamang kalidad na mga panloob na pangilalim na Golden Cicada, wala siyang magagawa sa kanya. Kahit na si Terence ay isang Sky Class ngayon, nang wala ang mid-grade na damit na panloob na Golden Cicada, hindi pa rin siya katugma sa isang kamao ng apoy ng impyerno. Sigh, kung hindi dahil kay Leandro bro, hindi ako susuko kahit mamatay ako dito ngayon. Pero hindi ako pwedeng mamatay, kailangan kong magsumikap para kay Leandro bro, kailangan kong suklian ang kabutihan niya. Umiling si Natoy, sige, gagawin ko. You're quite loyal. Kaya lang may kaunting problema sa pagsunod sa amo mo. Sabi ni Terence, umiling-iling. Mabait talaga sa akin si Leandro bro, Terence, hindi mo kailangang gawin ito. Natoy retorted, huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay na ganyan, hindi mo ako magagawang magtaksil sayo. Kung kaya mo gawin yan, then go make Leandro bro betray me. Kung wala siyang gagawin sayo, wala rin akong gagawin sayo, pero imposible yon. Leandro bro hates you to the bone. Kalimutan mo na, sisipsup ko lang ang chi ng 5 kasamaan. Si Terence ay hindi gustong magsalita ng labis kay Natoy, wala siyang magagawa sa matigas na lalaki na ito. Tumanggaw si Natoy, hindi na nagsalita pa. Tumingin siya kay Kitty at inilagay ang kamay sa palso nito, handang simulan ang sining ng kanyang practitioner at I-absorb ang chi. Sandali lang. Bigla siyang pinigilan ni Terence. Anong ginagawa mo? Napakurap si Natoy, bakit maghintay? Kailangan kong tingnan kung maaari mo siyang saktan. Dahil doon, ibinaba ni Terence ang kanyang katawan at tumingin sa kamay ni Natoy. I think you're trying to steal it, right? Hindi tanga si Natoy, nalaman niya kaagad ang iniisip ni Terence. Wala ka bang mental cultivation method na matututuhan mo sa pagtingin lang dito? Si Terence ay na-expose ni Natoy, pero umarte siya na parang hindi ito big deal. Maaaring hindi ito matutunan ng iba, ngunit maaaring hindi mo. Kung hindi, paano mo natutunan ang aking impyernong yin na demonyong kamao? Hindi naniwala si Natoy sa mga salita ni Terence. Ang akin ay tinatawag na Hellfire Feast. Ito ay iba sa iyong Hellfire Feast. Sila ay dalawang ganap na magkaibang martial arts techniques. Sabi ni Terence. Tingin mo ba tanga ako? Halatang gawa-gawa mo to base sa martial technique ko. Umiling si Natoy, you're always lying to me.
I'll have to be guard against you in the future. I won't use defiantly tyrannical skills in front of you, or baka nakawin mo lang sila. Talagang mataas ang tingin mo sa akin. Mapait na ngumiti si Terence, hindi niya akalain na magiging mas matalino si Natoy pagkatapos magising. Hindi naging madali para sa kanya na malaman ito. Ngunit dahil sinabi na ni Natoy iyon, hindi na lang si Terence ang pumunta at sumilip. Malamang nadadalhin siya ni Natoy kung gagawin niya rin, kaya nagpasya siyang tumayo na lang sa gilid at huwag istorbohin si Natoy. Kahit hindi siya gumamit ng mantra, ma-absorb mo pa rin ang chi ng 5 kasamaan mula sa kanyang katawan. Gamitin ang mantra para ma-absorb ang chi ng spiritual practitioner. Ang chi ng 5 kasamaan na ito ay hindi niya sariling chi, kaya direkta ko itong maa-absorb. Sabi ni Natoy na walang tinatago. Oh, nakikita ko. Tumango si Terence, isip-sip mo, babalik ako saglit. I'm already fine. Si Natoy naman, tumayo. She might wake up in a while. Sige, salamat dito. Magkaaway sina Terence at Natoy, ngunit nailigtas niya si Kitty, kung tutuusin, kaya kailangan niya maging magalang. No need to thank me. Niligtas mo rin ako, kaya pantay na tayo. At saka, naabsorb ko na ang chi ng 5 kasamaan sa katawan niya, na nagpagaling sa marami sa mga sugat na natamo ko. Kumaway si Natoy sa kamay, mas mabuting isipin mo muna kung paano tayo babalik. Tama, pagkatapos na mawala ang 5 kasamaan ni Kitty na si Chi, ang pinakamalaking problema ngayon ay kung paano umalis sa lugar na ito. Si Natoy ay walang malay, ngunit narinig niya na ang mga espiritong hayop ay huminto sa pagpapahinga, kaya siya ay nag-alala. Maaaring pilitin nating pumasok, o hahanap tayo ng pattern. Sabi ni Terence, wala akong anumang solusyon sa ngayon. Maiiwasan ko ang mga espiritual na hayop ng mag-isa. Hanggat hindi ito isang heaven-rank spiritual beast, magiging maayos ako. Pero hindi mo kaya. Tama, sino ito? Hindi alam ni Natoy ang gagawin, tumingin siya kay Teresa. Alam niya na nagawang iwasan ni Terence ang mga espiritong hayop, pagkatapos ng lahat si Terence ay mahimalang nakaiwas sa ilang pag-atake mula sa mga espiritong hayop nang siya ay tamaan ng kamao ng impyerno, at naisip ni Natoy na kakaiba ito. Ngayong narinig niya ang paliwanag ni Terence, naunawaan niya ang nangyari. Ako si Teresa, nasa 5 Evils Mountain Range ako at nasugatan. Si Terence ang nagligtas sa akin. Hindi masyadong nasabi ni Teresa si Natoy, nagbigay lamang ng simpleng pagpapakilala sa sarili, itinatago ang kanyang pagkakakilanlan bilang Young Master of the Sky Elixir Sect. Mabuti kung sasabihin niya si Natoy ng mag-isa, ngunit ayaw niyang sabihin kay Terence. 2,878. Bagamat halos nahulaan na nila ang pagkakakilanlan ng isa't isa, kung mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang Young Master ng Sky Elixir Sect, lilikha ito ng mas malaking agwat sa pagitan nila ni Terence. Oh, nice to meet you. Si Natoy ay isang baiting, at walang gaanong interes sa mga magagandang babae. Sa mga mata niya, mga kalansay lang ang mga iyon. Bagamat maganda si Teresa, binati lang siya ni Natoy bago ibinaling ang atensyon kay Terence. Si Teresa ay hindi nagpakita ng kanyang lakas, at hindi inaasahan ni Natoy na siya ay sky-class late phase pick. Siya ay isa lamang maliit na mystic sa kanyang paningin, kung tutuusin, at si Terence ang nagligtas sa kanya. Hindi gaanong nagsalita si Natoy, at mas masaya si Teresa na tumahimik makikita siya ni Terence kung gagawin niya iyon. Kung ganoon, hindi ba makakausap ang spirit beast na iyon sa ibang spirit beast? Natoy said after some hesitation. We can let it talk with the spirit beasts we meet on the way. We can use both soft and hard tactics. If it makes way, then we'll be safe. Kung atakihin ako nito, maaaninag ko ang pinsala at gamitin ang Wasp Engravings Divine Art para sipsipin ang kanilang lakas at tunay na chi dry, pagsuso sa kanila hanggang mamatay. Oh, you can absorb it. Nakalimutan ko, pero hindi ba pwedeng lumaban na lang tayo? Naalala ni Terence ang Wasp Engravings Arts ni Natoy, ito ay isang kasanayang lumalaban sa langit. Kaya ko, ngunit hindi makatutuhanang lumaban sa aking paraan. Ang mga spirit beast ay may higit na tibay at chi kaysa sa mga practitioner ng tao.
Sa aking kasalukuyang lakas, maaari pa rin akong sumipsip ng Golden o Mystic Class Spirit Beast, ngunit medyo mahirap ay absorb ang isang Earth Class Spirit Beast. Umiling si Natoy, plus, kahit Golden or Mystic Class, 2 o 3 lang ang kaya kong sipsipin. Hindi ko kakayanin kung sumisipsip ako ng marami. Totoo yan, tumango si Terence bilang realisasyon. Nga pala, bakit hindi mo ay absorb ang 2 spirit beasts, pagkatapos ay gamitin ang divine technique na tinak para masaktan ang ilan pang spirit beast, at pagkatapos ay sumipsip muli para pagalingin ang iyong mga sugat. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagsabog at pagkamatay. Ito. Isa ring magandang ideya. Naisip ito ni Natoy at pumayag, pero, kailangan nating mag-ingat sa pag-alis natin. Ayos lang ang konting bilang ng mga espiritong hayop, ngunit kung makasalubong tayo ng ilan ng sabay-sabay, hindi ko masusundan ang puso ko. Susubukan lang nating iwasan ito. Kung tutuusin, wala tayong huling say dito. Nagkibit balikat si Terence. Kung ganoon ay aalis na tayo. Tanong ni Natoy. Oo naman. Binuhat ni Terence si Kitty sa kanyang likod, hindi mahalaga kung magising siya o hindi, wala siyang maitutulong sa pakikipaglaban sa espiritong hayop, kaya ganoon din. Buong oras na nakikinig si Teresa sa usapan, at nang iminungkahi ni Natoy na umalis, nagtanong siya, kung gagawin natin ito. Natatakot akong maakit tayo ng higit pang mga espiritong hayop. Ang mga espiritong hayop dito ay tila nagkakaisa. Kung papatayin natin ang napakaraming mga espiritong hayop, natatakot akong makubkob tayo ng mga ito. Mahirap umalis kapag ganoon. Pero ito lang ang paraan. Babae ka, kaya huwag mong ilabas ang iyong opinyon. Natural, hindi masyadong natuwa si Natoy sa panunumbat ni Teresa sa kanyang mga mata, si Teresa ay ka-level ni Kitty, at kung hindi siya kaibigan ni Terence, hindi man lang siya maaabala sa kanya. Hehe. Tumawa si Teresa, walang sinasabi. Tama si Natoy, ito ang tanging paraan, at ang tanging paraan. Kung hindi, talagang mahirap makarating sa teleportation formation. Kahit na ang paglalakbay ay hindi mahaba, sa hitsura nito, ang mga espiritong hayop na ito ay tuwang-tuwa at tumatakbo sa paligid. Kung sila ay lumabas, maaari silang agad na atakihin ng mga espiritong hayop. Maliwanag na ngayon ang langit, at binuhat ni Terence si Kitty, Teresa, Natoy, at Skybolt na baboy palabas ng ligtas na lugar, patungo sa teleportation formation. Mabuti naman noong una, ngunit hindi pa sila nakakalayo ng 2 dilaw na class spirit beast ang nagsimulang tumingin sa kanila. GG. I'm a mystic late phase peak spirit beast, I order you to leave this place. Tumahol ang kidlat na baboy sa 2 dilaw na ranggo na espiritong hayop. Kahit ayaw nila, masunurin pa rin silang umalis. Naalala lang ni Terence na ang Skybolt Pig ay isang mystic late phase peak spirit beast, at kaya nitong supulan ang mga spirit beast na hindi sapat ang lakas. Kinabahan si Natoy noong una, maaaring golden class lang ang 2 spirit beast na ito, ngunit iba sila sa mga tao. Ang ilan ay malakas sa Golden Class, ngunit ang ilan ay kaya lang sa Sky Class. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Spirit Beast ni Terence ay kayang sugpuin ang isang Yellow Class Spirit Beast. Nagulat ito sa kanya, hindi ko inaasahan ito. Sa ganitong paraan, mas magiging madali para sa atin na maabot ang hanay ng teleportasyon. Hanggat hindi tayo makatagpo ng anumang espiritual na hayop na may ranggo sa lupa o langit, magiging maayos tayo. Buong pagmamalaking tumango ang baboy. Sa katunayan, ito ay sinusubukan lamang noong una. Kinansela ang order ng dragon ng 5 demonyo, ngunit hindi alam ng baboy kung masusugpo kaagad ang mga espiritong hayop na ito. Ngayon, parang posible. Nagulat din si Teresa, at tumingin siya kay Skybolt Pig ng may paghanga. Sa baboy, mas maayos ang paglalakbay. Una sa lahat, naramdaman ng baboy ang presensya ng mga high-tier na espiritong hayop, at maaari nitong alertuhan ang lahat mula sa malayo. Maaari nilang baguhin ang kanilang landas at maiwasan ang pagtakbo sa mga high-tier na espiritong hayop. Ang ilang mababang ranggo na espiritong hayop, gayunpaman, ay walang pakialam.
Ginamit lang nila ang rank suppression system para maiwasan ang mga high-rank spirit beast. Ito ay medyo makinis, ngunit kung minsan ito ay masyadong makinis, at ang ibang mga tao o ang mga espiritong hayop ay may inggit. Bagamat nagawang iwasan ng Skybolt Pig ang mga high-rank spirit beast at nakipag-ugnayan sa mababang rank na spirit beast, ang lahat ng ito ay na-detect ng Soundwave Flying Spirit Beast na namamahala sa pagpapadala ng mga mensahe sa 5 kasamaan na Savage Lands. Ang Soundwave Flying Spirit Beast pagkatapos ay nagulat sa dragon ng 5 kasamaan ng sabay-sabay. Ang dragon ng 5 kasamaan ay medyo natigilan matapos marinig ang ulat mula sa kanyang nasasakupan. Pinahintulutan nito ang mga espiritong hayop na malayang gumalaw dahil gusto nitong manatili dito si Terence at ang iba pa, ngunit ang dragon ng 5 kasamaan ay mayabang at ayaw silang patayin para lamang sa ilang mga taong magsasaka. Ngunit ngayon, medyo nagalit ang dragon ng 5 demonyo. Ang mga batang ito ay medyo matalino. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang dragon ng 5 demonyo ay walang awa sa pagkakataong ito. Talagang hindi nito kayang tiisin na may mga bagay pa rin na wala sa kontrol nito sa teritoryo nito. Gusto ng dragon ng 5 kasamaan na ipaalam kay Terence at sa iba pa na ito ang hari dito. Kahit gaano sila katalino, walang kwenta. Ewo. Ewo. Ipasa kaagad ang utos. Hayaang magtipo ng lupa at langit na mga espiritual na hayop sa paligid ng maliliit na lalaki at palibutan sila. Nanlamig ang mga mata ng dragon ng 5 kasamaan, handang magbigay ng utos na patayin si Terence. 2,879. Gayunpaman, dahil nagawa mo akong gawin, ang dragon ng 5 demonyo, na personal na nag-utos na harapin ka, lahat kayo ay namatay sa isang karapat-dapat na kamatayan. Matapos matanggap ang utos, ang subordinate spirit beast ay pumunta upang ihatid ang dragon ng 5 kasamaan na utos. Kahit na tumagal ng ilang oras upang maihatid ang utos, sa pagkakataong ito, ang Sonic Flying Spirit Beast ay dumating upang magulat. Ang subordinate spirit beast ay hindi na kailangan pang hanapin ito at direktang ipinarating dito ang Dragon of 5 Evils, na mas mabilis kaysa karaniwan. Napakabilis, ang lahat ng mga espiritong hayop sa itaas ng lupa ay may ranggo sa buong 5 masamang ligaw na lupain ay nakatanggap ng utos ng dragon at naghanda na salakayin si Terence at ang iba pa. Naririnig ng ibang mga espiritong hayop ang utos na ito, at gayon din ang baboy. Nang marinig ng baboy ang utos mula sa Sonic Flying Spirit Beast, laking gulat nito na tumindig ang lahat ng balahibo nito at tumigil ito sa kanyang kinatatayuan. Skybolt Pig, anong meron? Nakita ni Terence ang baboy na biglang huminto, hindi alam kung ano ang nangyayari. GG. Nakahanap ang baboy ng malambot na lupa at sinulatan ito ng mga kuko nito, masama ito. Ang dragon ng 5 demonyo ay naglabas ng bagong utos. Lahat ng mababang ranggo at mas mataas na espiritual na mga hayop sa paligid ay darating at kukubkuban tayo. Ano? Nagulat si Terence, at gayon din si Teresa. Si Natoy naman ay nakasimangot na parang hindi makapaniwala. Hindi pa niya nakipag-usap ang dragon ng 5 demonyo noon, kaya nag-aalinlangan siyang nagtanong, ang dragon na iyon ng 5 demonyo o iba pa, magpapakilos ba siya ng napakaraming tao para lang sa atin? Ikaw na maliit, nagsisinungaling ka ba sa amin? Hindi magsisinungaling ang Skybolt Pig. Natatakot ako na talagang nagkakaproblema tayo. Umiling si Terence. Hindi inasahan ni Terence na ang dragon ng 5 kasamaan ay napakasama, hanggang sa puntong maging masama sa kaibuturan. Patuloy siyang gumagamit ng masasamang panlilinlang sa daan, at kung hindi gagana ang isa, gagamit siya ng isa pa. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ngunit naiintindihan ni Terence ninakaw niya ang pinagmula ng 5 kasamaan nito, kaya normal lang na magalit ito. Kung siya iyon, lalaban din siya hanggang kamatayan. Sugal lang daw kaya ko. Hindi inakala ni Natoy na magsisinungaling si Terence sa kanya dahil sinabi niya na nagsasabi ng totoo ang Skybolt Pig. Naniwala si Natoy sa kanya, ipapakita namin ang aming lakas ngayon at tingnan kung maaari naming takutin ang mga espiritong hayop na iyon. Kung hindi ito gumana, papatayin namin ang aming daan palabas tulad ng dati.
Terence, maaari bang ang iyong mid-grade na Golden Cicada na damit na panloob ay magdedepensa laban sa isang Earth grade na kasuotang panloob na Golden Cicada? Paano ko malalaman? Ikaw ang nagbigay sa akin ng mga pangilalim na damit na ito. Napakurap si Terence. Gayunpaman, ang mga salita ni Natoy ay nagpaalala kay Terence madedepensahan ba ng mid-grade na Golden Cicada na underwear na ito ang mga pag-atake mula sa mga spirit beast sa ibaba ng Sky Class. Dahil ang mga damit na panloob ay may mahigpit na sistema ng pagmamarka, kung gayon ang mga espiritong hayop ay mayroon ding sistema ng pagmamarka. Iniisip niya kung magagawa ba ito. Pwede mong subukan mamaya. Sinabi ni Natoy pagkatapos ng ilang pag-iisip, mas mabuting tulungan mo akong harangan ang mga pag-atake ng Earth Rank Spirit Beast, at gagamitin ko ang Hell Fist para atakihin ang Spirit Beast. Kapag naubos na ang Chico, makakahanap ako ng Heaven Rank Spirit Beast na sisipsip nito. Ito ay mas madali kaysa sa paggamit ng Divine Bramble Technique upang ipakita ang pinsala. Ngunit, kapag nasa kalagitnaan na ako ng Chi at sumisipsip ng Kent Spirit, para tulungan akong patayin ito kung hindi, kapag sumipsip ako ng sobra, saisubog ako. Sa hitsura nito, handa na rin si Natoy na magpakawala kaka-rating lang niya sa Sky Class, at hindi talaga naglakas loob na gamitin ang kanyang Wasp Engravings Arts upang sipsipin ang isang Sky Class Beast, ngunit ang mga bagay ay masyadong biglaan, kailangan niyang makipagsapalaran. Kung hindi, ito ay magiging tulad ng sinabi ng Skybolt Pig, at lahat sila ay mamamatay dito. Ipahayag ang iyong lakas. Mapait na ngumiti si Terence, sa ating lakas, wala tayong halaga sa mata ng mga espiritong hayop. Kahit si Teresa ay hindi magagawang takutin sila. Ang Dongfang Bulwi na iyon noon pa man, siya ay Sky Class Late Phase Peak, tama ba? Teresa. Natigilan si Natoy, gulat na nakatingin kay Teresa, "You're a Sky Class Late Phase Peak." Tumango si Teresa. Natoy was speechless. He cupped his fists. "I'm sorry, hindi ko akalain na may magiging expert dito. Ang galing niyan, magiging importanteng katulong siya kapag kaharap natin ang mga spirit beast mamaya. Kasama mo at ni Terence dito, paano ko matatawag ang sarili kong master?" Napagtanto ni Teresa na wala siyang gaanong kalamangan laban kay Natoy at Terence. Alam nilang dalawa ang malaimpyernong kamao o kung ano. Kahit na siya ay isang Sky Class Late Phase Peak, mababaliw siya pagkatapos matamaan ng malaimpyernong kamao na iyon. Bagamat hindi niya akalain na hindi niya kayang baliin ang malaimpyernong kamao sa malakas niyang pag-iisip, dehado pa rin siya kahit gawin niya. Mabuti naman sa harap ko, pero natatakot akong masipa. Hindi si Natoy, eunuch siya. Sabi ni Terence. Namumula ang mukha ni Teresa habang nakatitig kay Terence, ngunit hindi niya kayang takutin si Natoy kasama siya rito. Si Natoy naman ay nataranta, anong kinalaman nito sa mga beteng? May diskriminasyon ka ba sa mga beteng? Wala lang, nagbibiro lang ako. Natakot si Terence na mabaliw si Teresa, kaya nagkibit-balikat siya at iibahin na sana ang usapan nang makita niyang nanginginig ang katawan ng baboy na Skybolt. Ang jade sa dibdib ni Terence ay nagpadala rin sa kanya ng alerto. Nagkaroon ng panganib. Si Natoy naman ay tila may napagtanto rin. Nagangat siya ng ulo at tumingin sa malayo. Iyon ay mga yapak ng mga espiritong hayop, at sila ay dumating ng pangkat-pangkat. Namanhid ang anit ni Natoy ito. Hindi lang ito isa o dalawang spirit beast. Ito ay malinaw na isang kawan ng mga espiritong hayop. Skybolt Pig. Anong nangyayari? Medyo pangit ang mukha ni Terence. Mayroong hindi bababa sa 20 spirit beasts of Earth rank and above coming this way. Sumulat ang baboy. Hindi bababa sa 20. Nahihilo si Terence habang mapait na ngumiti kay Natoy. "Natoy, mukhang hindi gagana ang plano mo. Napakaraming spirit beast dito, kahit na ma-absorb mo ang isa, at kaya kung ipagtanggol ang isa, hindi tayo bibigyan ng pagkakataon ng ibang spirit beast. Kung gayon, ano ang iminumungkahi mong gawin natin?" Hindi alam ni Natoy ang gagawin. Hindi niya akalain na magiging ganito kalupit ang dragon. Nasaktan ba ninyo ang dragon ng 5 kasamaan? Bakit napakasama nito? Nasaktan. Talagang nasaktan niya siya.
Ngunit hindi masabi ni Terence ng detalyado si Natoy, tugon lang siya ng malabo, nandito kami para lumahok sa paglilitis, at hindi namin ito sinasaktan. Hindi inaasahan ni Teresa na makakatagpo ng ganoong panganib at naliligaw siya. Gayunpaman, habang nalilito si Teresa, bigla niyang naramdaman na may humawak sa kanyang baywang. Lumingon siya at nakita ang kamay ni Terence na nakaabot sa kanya. Medyo nagalit ito kay Teresa. Anong ginagawa mo? Nagalit si Teresa. Sa panahong ganito, gusto pa rin niyang pagsamantalahan siya. Itong si Terence. Parang hindi siya yung tipong may mababang panlasa. 2,880. Mauna ka na, huwag kang mag-alala sa amin. Sabi ni Terence. Noon lang namalaya ni Teresa na may kung ano sa bewang niya. Iyon ang lagayan ng pabango na ibinigay niya kay Terence, at hindi niya inaasahan na ibabalik ito ni Terence sa kanya. May oras pa para umalis ngayon. Let's go. Sabi ni Terence kay Teresa. Hindi inakala ni Teresa na may isip pa rin siya ni Terence sa panahong ganito. Sobrang natouch siya at medyo matamis ang pakiramdam niya. Ganito ba ang pakiramdam ng 2 taong nagmamalasakit sa isa't isa? Mahusay. Nadama niya na ang kanyang panganib na bumalik kay Terence ay hindi walang kabuluhan, ngunit maaari ba siyang umalis ng mag-isa ngayon? Ano ang gagawin ni Terence kung umalis siya? Gusto kitang awayin. Gumawa ng desisyon si Teresa sa isang iglap. Ang desisyong ito ay lubhang hindi makatwiran. Ito ay isang mundo ng pagkakaiba mula sa kalmado at binubuo ng makalangit na silkworm na pagbabago sa nakaraan. Ngunit sa sandaling ito, siya ay Teresa. Hindi niya ito pinagsisihan. If I can deal with them, then there's no point for you to stay. If I can't deal with them, then your sacrifice will be meaningless. Sabi ni Terence. Ngunit, pinag-isipan ito ng mabuti ni Teresa. Tama si Terence. Wala siyang maitutulong kung mananatili siya rito. Napakaliit ng sky-class late phase peak sa harap ng mga espiritual na hayop na ito. Kung hindi tayo aalis ngayon, wala tayong oras. Pinutol ni Terence. Huli na ang lahat. Hindi alam ni Natoy kung bakit sinabihan ni Terence si Teresa na umalis, ngunit wala siyang oras para magtanong. Sinabi niya sa kanila kung ano ang nakita niya, ang mga espiritong hayop ay dumarating mula sa lahat ng direksyon, hindi siya makakatakas. Ano? Huminga ng malalim si Terence. Tila ang dragon ng 5 kasamaan ay determinado na alisin ang mga ito sa pagkakataong ito. Umuungol. Pau. Wuwuwo. Gugugugu. Gitling. Papalapit ng papalapit ang mga yabag at hiyaw ng mga espiritong hayop, at sa isang kisap mata, nasa harapan na nila sila. Katulad ng sinabi ni Natoy, 12 ng espiritong hayop ang nakapaligid sa kanila mula sa lahat ng direksyon, na iniwan silang walang paraan upang makatakas. Umuungol. Pau. Wuwuwo. Gugugugu. Gayunpaman, ang nakapagparamdam kay Terence at sa iba pa ay na pagkatapos na palibutan sila ng mga espiritong hayop na ito, hindi sila gumagalaw. Pinalibutan lang sila, hindi umatake, at hindi umusad. Wala ni isang espiritong hayop ang nagudyok sa kanila, ngunit pinalibutan nila sila. Ano ang ibig sabihin nito? Kakaibang tumingin si Terence kay Skybolt Pig. Chirp 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 chirp, anong ginagawa nyo? Tanong ng baboy sa mga spirit beast na nakapaligid sa kanila. Growl growl growl, hiniling sa amin ng dragon ng 5 demonyo na palibutan ka, malapit na itong dumating ng personal. Sagot ng isa sa mga espiritong hayop. Dumating na ang dragon ng 5 kasamaan. Sumulat ang baboy. Ano? Ang dragon ng 5 kasamaan. Ito talaga ay personal na dumating. Natigilan si Terence. Naisip niya na kung hindi umatake ang mga espiritong hayop, magkakaroon pa rin ng mga kondisyon para makipag-ayos, ngunit tila ang dragon ng 5 kasamaan ay personal na nandito. Walang dapat pag-usapan. Nagdilim din ang mukha ni Natoy, hindi niya alam kung anong klaseng malas ang mayroon siya, para personal na dumating ang Dragon of 5 Evils, mukhang hindi tayo makakalabas ngayon. Ang dragon ng 5 kasamaan ay lumipad na may dagandong. Nagulat si Terence nang makitang maaaring lumipad ang dragon.
May isang pares ng mga pakpak sa likod nito, ngunit hindi ito masyadong halata, masyadong maliit ang mga ito, at si Terence ay nalilito. Hindi ba ito isang tipikal na maliit na malaking cart na hinihila ng kabayo na may 0.8 na litro na makina upang hilahin ang isang tangke? Ngunit ito ay talagang lumipad, ito ay mukhang medyo wala sa lugar, ngunit ito ay ganap na natural, tulad ng isang helicopter, na lumapag sa harap mismo ni Terence. I have to admit that you little guys are very smart. You can use all the resources you can and actually run here. Ang dragon ng 5 kasamaan ay umiwas ng tingin at sinabi kay Terence at sa iba pa. Walang makapagsabi kung galit ba ito o ano. Sa lahat ng oras na ito pinaglalaroan mo kami. Galit na galit si Terence, ngunit wala siyang magagawa. Mula sa oras na itinapon siya sa bangin ng dragon ng 5 kasamaan hanggang ngayon, napagtanto niya na hindi pa siya nakatakas mula sa kontrol ng dragon ng 5 kasamaan. Tila ang dragon ng 5 kasamaan ay gustong makipaglaro sa kanya hanggang mamatay. Tama. Sa unang pagkakataon na ikaw at ang batang babae na ito ay dumating sa 5 Evils Mountain Range, itinapon kita sa bangin at ikaw ay umakyat sa iyong sarili. Ngunit nagpasya akong palayain ka at hindi ka pinansin. Sino ang nakakaalam na babalik ka? Kakayanin ko ito ng isang beses, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari kong tiisin ito sa pangalawang pagkakataon. Tumawa ng masama ang dragon ng 5 demonyo. Ang dahilan kung bakit hindi kita nasugatan at itinapon sa bangin sa pangalawang pagkakataon ay para paglaruan ka. Gusto kong hayaan kang makakita ng pag-asa na mabuhay. Pagkatapos mong umakyat, unti-unti kong dudurugin ang iyong pag-asa. I see. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Tapos, pumunta ka dito ng personal. Gusto mo bang patayin kami ng personal? Hindi ko planong patayin kayong lahat, ngunit bigla kong napagtanto na minamaliit ko kayong lahat. Gayunpaman, ito rin ay isang napakakasyasyang bagay para sa akin na ako mismo ang pumatay sa inyong mga mataas na katalinuhan na magsasaka. Sabi ng dragon ng 5 demonyo. Abnormal. Medyo natahimik si Terence sa mga salita ng Dragon of 5 Evils. Dumaan ba ang lalaking ito sa isang uri ng pag-urong noong siya ay bata pa? Bakit madilim ang puso niya? Tama ka, pervert ako. Matagal na akong nasa 5 Evil Savage Land. Hindi madali para sa akin na humanap ng masasayang bagay, kaya paano ko ito bibitawan ng ganoon kadali? Ang dragon ng 5 kasamaan ay tumingin kay Terence at sa iba pa ng nanunukso. Sa mga mata nito, si Terence at ang iba pa ay mga laruan nito. Kung gayon, paano mo gustong mamatay tayo? Tanong ni Terence. Pag-isipan ko. Ang dragon ng 5 demonyo ay nagkunwaring nag-iisip at nagsabi, paano ito, magpatayan kayo, at hahayaan kong umalis ang huli. Paano naman? Kumunat ang noo ni Terence. Ang dragon ng 5 kasamaan ay talagang masama. Ginawa nito ang kahilingang panoorin ang palabas, at mayroon itong iba pang dahilan para patayin ang nakaligtas. Ito ay malinaw na nakikipaglaro sa mga tao. Ang mga mata ni Natoy ay kumislap sa pag-aalinlangan, ngunit naalala niya na si Terence ay mas malakas kaysa sa kanya, at siya ang mamamatay. Nagpasya siyang talikuran ang ideya ng pagpatay sa isa't isa, hindi banggitin na mayroon pa ring Teresa na hindi alam ang lakas. Sino ang nakakaalam kung anong mga trump card ang mayroon siya? What's wrong? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Medyo nagalit ang dragon ng 5 kasamaan nang makita niya si Terence at ang iba pa ay hindi natinag, iisa lang ang pagkakataon. Kung namimiss mo, wala ka na. Ayaw mo bang mabuhay? Gusto mo bang umalis sa lugar na ito? Si Terence at ang iba ay walang sinabi. Bagamat ang mga salita ng dragon ng 5 kasamaan ay puno ng tukso, ang mga taong ito ay hindi tanga. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.